Ah, sa akin, ang kakaiba sa akin dito, inaapi ako dito ni Princess Sarah. Yun talaga yung parang hirap na hirap kagabi ng utak ko nung umpisa. Tsaka kahit nag-take yung ginagawa na namin, tawa ka ng tawa sa amin dalawa. Kasi parang mas bakit ka dito? Ang ganun, so yun. Yun po, tapos maraming luha. So, ang daming luha binubuhos dito sa show na Lord. Ako, sa siguro, yung marunong ko mature. Ito, this time, na ako, daddy na. May anak na ako sa 17 years old. Siguro yun yung nakaiba sa akin dito. At siguro sa edad ko, siguro sa mga darating na shows ko lang, siguro gano'n. Kasi, ito na ako yung pakuntanak talaga doon. Ako naman po siguro very challenging na po yung role kasi yung character ko na si Nikki, very mabigat po yung mga pinagdadaanan niya. Unlike sa ibang pong character, mas mabigat yung pinagdaanan ni Nikki kasi very traumatized kasi sarili niya yung nananakit sa kanya. So, ayun, nung nalaman ko po yung naiinit ko sa kanyang role ni Nikki, sobrang po ako natuwa kasi parang po ako ng mga, meron po kasing katulad na ganun po ng movie, diba? So, ayun po, nanood po ako nun. And, ayun, natuwa po ako kasi pinagkaloob po sa akin yung ganung klaseng role, pinagkatiwala ko sa akin ng Jerry. So, ayun po, super happy po. Ako po, siguro, I think this is the first time I've ever portrayed something like this. So, very, very ano po siya sa akin. When it was offered to me, medyo nagulat ako na parang, because I've never done anything like this in the 32 years of my career in the industry. So, I would say na ito yung pinaka-kakaiba, pinaka-challenging na role na ginawa ko ever in my life. Okay, so ito naman, personally nakaka-relate ba kayo sa roles ninyo? How similar or different are you from your characters? Hindi po ako nakaka-relate. I cannot at all relate. But, and I think that's the beauty of the character is because hindi ako yun eh. And it gave me an opportunity to create a character out of my comfort zone. So, yun siguro yung parang isang bagay na both challenging and at the same time exciting for this character. Kasi hindi po talaga, I cannot see anything in me, in my personal life dito kay Oli. Total 100% opposite of sana naman, di ba? Hirap naman kung nakaka-relate tayo sa kanya. But yes, very, very opposite of who I really am. Ako nakaka-relate ako kay Danilo sa pagiging kalmadong asawa niya at mabay. Kasi parang ganun din ako sa misis ko eh. Kapag nagagalit siya, kalma lang ako, hindi ko sinasakyan. Parang hindi ko malilipasin yung araw na dapat maging okay kami ng asawa. Nakaka-relate ako kay Danilo sa Ako nakaka-relate ako kasi syempre mga nanay din po ako. Talagang parang tingin ko talaga kay Mookie, kay Shane, talagang anak ko talaga. Tsaka yung kay Camille, sabi ko, Cams, nakaka-relate ka sa hindi. Sabi ko, hindi, mahal ko siya. Nakita mo kasi na mahal niya, mali lang. Mali lang yung way, yung pagmamahal niya. Masyadong, sobrang yun. Obsessed na ayaw niya mawala sa kanya. So, Tama naman siya. May understanding po kasi si Mookie, tapos mapagmahal din po siya sa pamilya niya. Yung difference lang po siguro kasi malayo po ako kay Mookie kasi yung mga pinagdaanan niya, very traumatizing. So, siya as a kid, traumatized siya. So, hinahanap niya pa yung identity niya. Yun po. Okay, ito naman. Ano ang pinaka-challenging at most? Challenging. Shane, you want to start?
Siguro po yung pinaka-challenging. Yung ano po siguro, iba, ang hirap din po i-act yung physical disability niya. Lalo na nung tinutulungan siya, gano'n. So, ayun po siguro yung challenge na hindi nakakalakad, hindi po magalaw yung paa mo. And then, siguro yung pinaka-fulfilling part ko was yung magampanan po na maayos si movie. Yung every scene, mag-fulfill ka na nagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Ayun siya. Oo, ano challenging. Pero ayun mo, lahat naman challenging eh. Para maging ito yung character, kahit simple pa yung eksena, challenge yung maging kailangan may arte mo yung natural yung may puso. At saka ano pa, challenging din sa akin yung eksena na basta, yun na lang muna. Bawal pa sa piling. Most fulfilling. Mas feeling yung, siyempre, nagagawa mo ng maganda yung pag-arte mo, nakukuha mo lahat ng mga eksena. Siyempre, sa tulong yun din ng aming director. Minsan kasi ako, sa set talaga, hindi naman lagi na 100% nakukuha ko eh. May mata pa rin ang director. Kaya, thank you, Director, sa pag-ayos ng mga eksena. Challenging po na, ayun nga, syempre maging believable. Kasi di ba tayo nanonood tayo, tapos minsan mag-ano tayo, magre-react tayo. Ano ba yan? Ba't ganyan naman yung acting niya? O kaya, ano ba yan? Ba't di na lang sila magpalit? Hinihirapan ka na. So yun yung challenge sa akin, or sa amin dalawa, na sana magampanan namin na tama, na hindi ganun yung maging reaction ng mga tao na, ano ba yan? Magpalit na nga lang tayo. Yun yung parang huwag sana. So parang, sa pag-feeling na, pag nagampanan nga talaga namin po ng tama, pag-feeling para sa amin. Nakakapagod ko palang mag-aaral. So malagi ako namamaos, parang pagkatapos ng TV, wala akong boses. Ano pa po ba? There were, because si Olive kasi yung character niya, meron siyang, I would say, na meron siyang mental health issue. So, talagang hindi mo alam kung ano yung trigger niya. Okay siya, tapos mamaya galit siya, tapos after niya magalit, bigla siyang maiiyak. Tapos after niya maiyak, galit na naman siya. So, kahit po ako litong-lito, but I think that was a bit challenging for me. And another thing that's also challenging was, kasi hindi ko pa yung natapag sa basta po yun. Basta po, parang nalito na po talaga ako kung mabalik ba ako dito o sa bahe, because parang ang daming nangyari sa character ni Olive. But all in all, it's also very fulfilling because siguro at some point, when you've done so many roles already, ako po, nasanay ako sa mga roles na inaapi. So, na-challenge din po akong kapitin si Katrina. Kasi natatakot ako sa kanya. Tapos it's just yung parang ang odd lang ng feeling na inaapi ko siya. So, pag tinitignan ko yung mata niya, parang natatawa ako. Parang may mali. Parang hindi Yun ang sinasabi ko, Kams eh. Oo, tapos mag-aasaran kami. Sasabihin na sa akin, tigilan mo na nga yung pagmamalita mo. Dito ka magpalit na tayo ulit. So, light in our set. But yun siguro yung for me very challenging because everything is very different for me. Being a kontrabida, always being mad, the beats, the timing, kailan aangat, kailan bababa. Yun po yung medyo nahirapan ako. But at the same time, I'm very blessed to be trusted with a role. Kasi po, it's really out of my comfort zone. It's something that I've never done before. That's why ganun din siguro kagrabe yung commitment ko dun sa show, sa role, at ganun din ako ka-excited kasi hindi ako nanonood ng preview eh. Alam ni Sir James yan. Usually after nun palit yes. So, kung kayo first time nyo nung mapapanood, ganun din po ako. So, kaya hindi ko rin alam kung anong kinalabasan, anong itsura ko, how it happened. So, I think that's something that I really look forward to. Alright, ito naman, ano ang mga natutunan ninyo sa inyong characters? Siguro po
na maging palaban ka. Na sometimes, lalo na kapag alam mong nasa tama ka, hindi masama ipaglaban mo yung sarili. Ayun, yung natutunan. Ako naman ang natutunan ko kay Olive is that, may mga pagkakataon sa buhay natin na masasaktan tayo, madidisappoint tayo. But kung pakahawakan natin lahat ng mga sakit na yun sa puso natin, tapos ang magiging goal natin sa buhay is to get back to those people who have hurt us and allow those hurtful things to change us and to have a bitter and resentful heart, hindi talaga mabuti yung pupuntahan ng buhay mo. You will continue to live in a dark place. You will continue to not only hurt the people around you, but more so yourself. So yun kasi yung nangyari kay Olive. Hindi niya nabitawan yung mga sakit na in-inflict ng mga tao sa kanya during her past. Pinagkapitan na yun, pinanghawakan niya yun, and that led her to a chaotic life that wanted revenge and control. At hindi niya tuloy nakita yung pagmamahal na sana mayroon siya. She was loved. There were a lot of people really loving her, but hindi niya nakita yun. So, sayang kasi dahil pinagkapitan niya yung sakit at hirap, hindi niya na-experience yung totoong meaning ng pagmamahal. Yeah, Miss Kat. Amen. Siyempre sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan niya, hindi siya sumuko, lumaban lang din siya. Parang ganun din yung sa akin, kasi magkasama. Parang yun, sa lahat ng mga pagsubok na nadaanan namin, mag-asawa, parang dito kay Danilo, madadapa siya, pero babangon din. Para maayos mo ang problema. Okay, and for our last question, ano ang mensahe ng Mommy Dear? So, ipapakita ko dito iba't ibang uri ng pagmamahal ng isang ina. Yan. So, sana po panoorin po natin. Kami din po ay na-excite. First time lang po namin nakita yung preview. So, sabi ko kay kami, maganda. Sabi niya, oo ba? kami dito, simple kami, uy, ang ganda pala. Kasi ngayon lang talaga naman. Sana po panoorin po niyo. Thank you. Ako naman, it's a different kind of story and a portrayal of a mother's love. We always, witness stories of a loving mother, but we don't know that there are also a different kind of love that mothers have towards their child. And though it comes from, kumbaga, ang pinagagalingan po niya talaga ay pagmamahal, pero iba-iba pala ng pagpapakita ng pagmamahal. So, dito sa Mommy Dearest, you will witness different kinds of a mother's love. Not only Olive, not only Emma, also Ligaya's story. And parang, kumbaga, meron makakarelate na parang ako yung nanay na yan, or parang ako yung nanay ni Benno. So, that's what Mommy Dearest is about. And also, lahat po ng bumubuo ng mga viewers, binigay po namin yung buong puso namin dito sa proyektong ito. Pinagpaguran po talaga namin ito para makita lahat ng manonood na makapanood po sila ng isang magandang serye. So, sana po abangan po nila yan at panoorin. Emosyon, masasaya kayo, malulungkot, magagalit ng isang Mommy Dearest. At talaga na pinaghirapan po at isang team kami para gawin mapaganda yung mga eksena na talagang pinagtutulungan namin. Kaya panoorin niyo po ang Mommy Dearest. Yan ngayong Feb 24 na, 3:30 p.m. 3:28. Alright, thank you so much. But before we proceed to that, gusto po muna natin pasalamatan ang ating GMA executives. Mula sa GMA Entertainment Group, Miss Ariel C. Miss Ali Noman Medicatoro, and Mr. Arnel P. Macaro. Mula naman sa GMA Corporate Affairs and Community. Also po, narito rin po ang production team ng Mommy Dearest sa pamumunan ni Mr.
24 na po. Second slot po kami. 20 ng hapon. Magsisimula na po ang kwento ng Mommy Dearest. Sabay-sabay po natin panoorin. Nakikiusap po sa inyo. Sige lang, please. Ayun lang po. Mr. Dion. Kaya panoorin niyo po ang Mommy Dearest ngayong February 24 na po, 3:20 p.m. sa GMA Afternoon. Sana po supportahan at panoorin niyo po ito. Isang magandang story na Sa bawat characters at mamahalin ko po ang mga characters po sa loob ng mga movies. And of course, is the Bratz. pero Tuturo ka po. But please kami po, we are very, very excited to share with you Mommy Dearest. Medyo matagal po namin itong pinaghirapan and it's also very fulfilling that finally ito ay may share na namin sa inyo. Abangan niyo po ito, we are very proud of this project and sana po ma-appreciate niyo din siya the way we appreciate it and sana din po look forward niyo siya the way we are also very, very excited about this project. So please do watch it. Salamat po sa inyong suporta. We really appreciate you sharing about the show sa inyong mga platforms. So thank you po and sabay-sabay po natin subaybayan ang Mommy Dearest sa February 5. Once again, a round of applause para sa ating mga mabina. Don't miss the world premiere of 1 p.m. sa GMA Afternoon Prime Korea's Global Pinoys can also catch the program via GMA Pinoy TV. At this point, let's all get ready for the exclusive interviews. Each group will have 30 minutes para magtanong up close sa ating mga diva. The Corpcom team will guide you regarding the sequence of our videos. This has been your host, Julia Brion. Maraming salamat mga kapatid. Lapit ka na lang sa Ngayon na pa. Hindi mo na.